Patuloy ang panawagan ng mga doktor na palakasin ang laban kontra dengue. Kasabay ng layunin na maabot ang zero dengue-related deaths pagsapit ng 2030. Ayon sa Philippine Medical Association, nananatiling seryosong banta ang dengue lalo na sa mga bata kahit pa bumaba ng 24% ang naitalang kaso noong 2025 kumpara noong 2024. Bumaba rin sa 15% ang mortality rate. Kasabay nito, nagpaalala rin ang grupo laban sa mga kumakalat na peke o hindi rehistradong dengue vaccine. Sa puntong ito, magkakausap natin si Dr. Erica Tanya Davillo, Chairperson ng Philippine Medical Association Ad Hoc Committee on Dengue Advocacy. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Salamat po sa oras. Yes po. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl Cosim. And sa pag-imbita po para po dito sa Philippine Medical Association and Dengue Coalition para po sa laban kontra dengue po. Doc, ano po yung mga pangunahing hakbang na dapat gawin ngayon para nga makamit ang target na zero dengue deaths sa 2030? Yes po. So, syempre po, sa ilalim po ng Philippine Medical Association, meron po kami itinatag na koalisyon, tinatawag po namin na End Dengue Coalition. And under po sa End Dengue Coalition, meron po kami tinatawag na 5 pillars. Ano-ano po ba yon? Yung epidemiology, kung saan po inaaral namin yung mga number po ng cases sa ating bansa, ang clinical management, na kung saan po ang mga eksperto po natin ng mga doktor ay nagtutulong-tulong para malaman kung ano po yung tamang paggamot sa ating mga may kaso ng dengue. And syempre po yung vector control na kung saan po yung ginagawa ng ating gobyerno ng Department of Health. And pang-apat po doon, ang vaccine development. Hanggang ngayon po, syempre po, umaasa po tayo na ang ating bakuna ay mailabas na pagdating po sa kontra dengue. And syempre po yung panghuli is yung ating communication and advocacy kung saan po nagbibigay tayo ng mga tamang kaalaman and awareness po sa pag-iwas po kontra sa dengue. Sa kabila po ng pagbaba ng ilang dengue cases, Doc, bakit sinasabi ng mga eksperto na nananatili pa ring seryosong banta ang dengue? Yes po. Number 1 po kasi, Ms. Cheryl, kasi dapat sa case po ng dengue, wala talagang namamatay. Lalo na sa ating mga Pilipino. Kasi nga kung tutuusin, isa lang naman siyang lamok na kung saan may virus. Alam po natin sa panahon ngayon, wala po talagang gamot sa dengue. Ang ginagamot po natin sa dengue ay yung mga sintomas na nararamdaman ng mga tao. So basically po, dapat pa lang dun sa mga sintomas na yon is makaiwas na po ang mga tao. Kaya nga lang po, ang nangyayari dahil sa climate change, sa mga iba-ibang panahon at iba-ibang klase po ng virus na meron ang dengue. Actually po, ang dengue ay merong 4 na virus. So nagkakaroon po ng problema para masolusyonan po ang mga gantong bagay. Gaano po kahalaga, Doc, yung maagang diagnosis at pagpapagamot sa pag-iwas sa malubhang komplikasyon o pagkamatay dahil sa dengue? Po, sa panahon po kasi ngayon, kung dati po nakakaranas tayo ng mga rashes, kung may mga dengue, sa panahon kasi po ngayon kahit na wala tayong rashes, pwede po tayong magkaroon ng dengue. Pinaalalahanan po natin ng mga mamamayang Pilipino na halimbawa ang inyong mga anak o kayo mismo ay meron ng lagnat ng 2 araw na po, wag na pong mag-atubili na pumunta ng ospital para ma-check po ang dugo. Lalo na po ang platelet na tinatawag, ang pagbaba nito at ma-check po ng kung meron po tayong dengue virus sa ating katawan. Ang alam naman po natin madalas sa mga Pilipino, minsan pag may mga lagnat, ganyan binabaliwala kung kailang malala na, may mga malalang sintomas katulad po ng pagdurugo ng ipin, pagsakit ng tiyan, minsan dun pa lang po nagpapa-check up. So kailangan po talagang malaman natin at bigyan natin ng pansin na pag ang isang tao or ang isang bata ay meron ng lagnat na 2 araw na hindi po bumababa, kailangan na po natin talagang dalhin sa ospital at ma-check po ang dugo. Bukod po sa paglilinis ng kapaligiran at vector control, Doc, ano pa yung dapat na gawin ng pamahalaan at publiko para mas epektibong mapigilan ang pagkalat po ng dengue? Opo, alam naman po natin na ang gobyerno ay hindi naman po nagkukulang sa pagbibigay po ng mga programa, lalo na po pagdating sa dengue. So meron nga tayong tinatawag na alas 4 kontra mosquito or kontra dengue na kung saan nagbibigay po na engganyo ang ating Department of Health na maglinis ng kapaligiran. Bukod doon, meron tayong tinatawag na 5S. Meron din po tayong tinatawag na yung taob, takip, tuyo, taktak, na kung saan po pinapaalalahanan natin yung ating mga kababayan na panatilihin ng malinis ang kapaligiran. Pero bukod po dun sa vector control na tinatawag natin, importante po na bukod sa vector control,
mabigyan na rin po sana ng aksyon pagdating po dun sa ating bakuna. Kasi alam naman po natin ng bakuna is hindi man siya nakakatanggal ng sakit, pero nakakatulong po siya para bumaba yung pagiging severe o pagiging malala ng isang sakit. I mean, nalaman po natin yan, lalo na nung COVID-19 pandemic, alam natin na nangyari na isa ang bakuna na kung saan nakapagpa-save sa ating buhay. Kaya nga tayo ngayon nasa labas na at enjoy natin ang buhay na yun. Ganon din po sa dengue vaccine at sa iba-ibang klase pong vaccination. So, isa po sa importante ngayon ay mabigyan na po ng tuon, ng pansin na sana po maaprubahan na dito sa ating bansa. Kasi actually po, ang bakuna po na inilabas or inaprubahan na ng World Health Organization is ginagamit na po ng 40 countries, even ng Brazil, ng Europe, ng mga Southeast Asian countries natin, mga kasama nating countries. At dumaan na po ito ng pre-qualification. Ano po ibig sabihin nun? Dumaan to ng pre-qualification stage under ng World Health Organization. So yung kanyang visa, yung kanyang kalidad, at yung kanyang kaligtasan is na-test na po ng WHO. Sa Pilipinas. Yes po, wala pa po tayo sa Pilipinas. Kaya yun po yung hinihintay natin na sana aprubahan na po of course, ng FDA yung ating bakuna o yung dengue vaccine po. Yung new generation dengue vaccine dito po sa ating bansa. Hindi po natin maikakaila, no? Dahil because of the controversy ay talagang natakot yung mga tao. Pero kailangan natin magkaroon ng vaccine na aprobado po ng ating FDA. How long has it been? Wala po bang, gaano nakatagal yung mga, I understand, meron pong mga gustong gustong magpa-aproba or naghihintay ng pag-aproba po ng FDA dito sa mga dengue vaccine. Bakit wala pa tayo hanggang ngayon? Basically po, meron pong isang dengue vaccine ngayon na nag-under po ng test na under ng FDA. So 3 years na po ito na pinag-aaralan po ng FDA. Ito pong bakuna na to or yung tinatawag na Q-Denga or TAC-003, ito na po yung bakuna na ginagamit po ng 40 countries na iba-ibang bansa, lalo na po ng Brazil, no? Syempre po, ang iba-iba pong bansa, kailangan po nating maintindihan is meron po iba-ibang regulasyon. So hindi po ibig sabihin na porket ginamit na po sa ibang bansa is pwede nang gamitin sa atin. Siyempre po alam po natin dahil dun sa naging kontrobersya po dati is for sure nag-iingat po ang ating gobyerno, lalo na ang FDA, sa paglabas po ng approval nito. Pero we are still hopeful and optimistic, lalo na po ang Philippine Medical Association, ang mga healthcare professionals, na sana po maaprubahan na yung bakuna dito po sa atin. Naintindihan po natin, talagang lahat ay naging maingat, naging very careful with this. But 3 years na pending? Yes. Hindi ho ba masyadong sobrang ingat naman na yun na tayo ang nawawalan ng sanay chance na para mas maproteksyonan po ang ating mga kababayan? Miss Cheryl, i-share ko lang po nung year 2025, nagkaroon po ang bansa natin ng 285,000 cases. Pinakamataas po ang Pilipinas sa buong Southeast Asia. Ang ating pong number ng deaths is 1,130 plus. Ang sumunod na po sa atin na bansa sa number ng cases is 168,000. Napakalayo, almost kalahati. And sa mga namatay po, from 1,500 plus na po. Ang sumunod po na bansa is Indonesia. So makikita natin, and yung other bansa po, mga nasa 20, nasa 0, yung number of deaths nila. And sa ating bansa, yun po yung nakakalungkot kasi dapat wala talagang namamatay dahil sa kagat ng lamok, ng maliit na lamok na to, kasi preventable naman po siya. Kaya nga lang po, dahil nga po dun sa mga concerns natin, pagdating po sa mga sintomas, dahil lalo na ngayon, nag-iiba na po Dati po kasi alam natin ang dengue tuwing tag-ulan lang. Pero kung maalam niyo po, last year, first quarter and last quarter ng last year, ang Quezon City po ay nagdeklara ng outbreak sa dengue. So masasabi natin ang dengue ngayon, all season na, all year round. Kaya dapat po talaga na mas mag-ingat tayo with the vector control, with the vaccine, with the clinical management. Yun po talaga yung makakatulong sa atin. Of course, the awareness and education para malabanan natin at maiwasan na po yung pagkakaroon po ng namamatay dahil po sa kagat or virus na dengue. Ayun po. So, Doc, klaruhin ko lamang po, walang dengue vaccine na available po dito sa bansa.
Klaruhin tama po, Miss Cheryl. Kasi po Okay. actually po, December last year, 2025, naglabas po ang FDA ng isa pong letter na kung saan may mga kumakalat po na balita na meron pong lumalabas na dengue vaccine dito sa ating bansa. So ano lang po ibig sabihin nun? May mga tao po, meron na pong mga mamamayang Pilipino na gusto na pong mabakunahan ng dengue vaccine. Ang problema nga lang po, dahil sa wala, may mga nagsasamantala po ng mga tao na nagbebenta ng fake. Meron pa nga po tayong kababayan na nagpunta pa po ng Thailand para lang makakuha ng dengue vaccine. So, ganun na po kahalaga na sana dito rin sa ating bansa na we are optimistic and positive na sana po maaprubahan na rin po. Yung po ang ating dengue vaccine na available ngayon, ang new generation dengue vaccine po. Siguro po, ano po ang apela natin sa pamahalaan, sa FDA, lalo na kung mayroon naman palang gustong pumasok at para magamit itong vaccine na ito, but it's been 3 years na chinecheck. Paano ba ang pinag-aaralan ng FDA, 3 years for a certain vaccine? Po. Hindi actually po may mga proseso po kasi talagang pinagdadaanan or mga clinical phases po na tinatawag. Ms. Cheryl Cosim, early this year, last January of this year, kami po ay mismo sa Philippine Medical Association and End Dengue Coalition ay nagsulat po sa Office of the President. Ako po mismo yung nagdala ng letter sa Office of the President para po dun sana sa hearing namin na mabigyan po ng tuon at ng pansin ang pagre-review po ng dengue vaccine. Kasi nga po talagang sa panahon ngayon, kailangan na po talaga natin ito. I mean, with the government's programs, health programs with dengue, and alam natin na mas makakatulong pa po ang dengue vaccine sa pag-prevent po ng mortality and pagiging ng mga namamatay at yung mga maging severe pa po ang case ng mga dengue. Nakakakuha ho ba kayo ng suporta mula sa Department of Health about this issue? Yung Okay po. kawalan pa rin ng dengue vaccine sa bansa po, na ito na nga nagiging resulta ng mga kundi man peke or illegal na sigurong naipapasok dito ng hindi pa alam para mabakunahan ang mga gustong kumuha ng bakuna laban sa dengue. Opo. Actually po, last month po, nagkaroon po ang End Dengue Coalition ng anniversary or kasi 1 year na po ang End Dengue Coalition ng Philippine Medical Association. Nandun po sila Yusek Balboa and of course may mga representative po from the Department of Health. And they are optimistic naman po sa pagtulong kung para po, ano po ba yung mga lunas na dapat pong gawin ng Department of Health. And syempre, nandun po ang Philippine Medical Association para po tumulong doon. Nasabi na rin po nila na ang Department of Health po ay magkakaroon ng technical working group o isa pong grupo na kung saan tutuon po para po sa paglutas po ng kaso ng dengue dito sa ating bansa. So we are thankful with the Department of Health kasi talagang umuusad po tayo para po pagtulong-tulungan na yung goal nga po ng PMA End Dengue Coalition is to end dengue deaths by 2030. So yun po yung pinaka-vision po ng End Dengue Coalition. Na sana po by year 2030, so meron na lang po tayong 1,438 days para po makamit natin yung vision na yon na sana po wala nang mamatay na Pilipino dahil lang sa kagat ng isang lamok po. Marami pong salamat, Dr. Erica Tanya Davillo ng Philippine Medical Association Ad Hoc Committee on Dengue Advocacy.